So, bago akong magpatuloy, yung pala mga yung pamilya ko, tsaka mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, gusto kong magka-banding tayo, kaya lang inaalala ko rin kayo kasi ayaw kong maranasan nyo itong mga nararanasan ko. Ayaw kong madamay kayo, ayaw kong may mangyari sa inyo, kaya magdasal tayo, mag-fasting, saka mag-spiritual warfare, spiritual na pakikipagdigma, saka yung continuing evangelism and disciple making. Pero hi sa inyong lahat, hindi ko kayo talaga nakakalimutan. Gusto kong kumonek, kilala nyo ang inyong mga sarili. Gusto kong makipag chat, pero baka madamay pa kayo. Tsaka sana pahabain pa ni Lord buhay natin, kaya tayo naglalakad. Na-miss natin yung bus, at the same time makakapag-exercise tayo. Tagal na akong di nakakapaglakad, hinihingal tuloy ako. So anyway, doon nga sa Daniel, ewan ko si Angel Gabriel yun o si Angel Michael, tagal niya kasing sumagot sa prayer with fasting ni Daniel. Sabi niya galing siya sa pakikipagdigma. So dalawa yun, may Prince of Greece, may Prince of Persia. Magkahiwalay yatang chapter yung dalawang yun. Basta may Prince of Greece, may Prince of Persia na nakipagdigma si Gabriel yata o si Michael, Angel. Paano silang napigilan, na delay pa? Anghel yun, kung tao lang yun, di ba? Yung Prince of Persia tsaka Prince of Egypt. Kung tao yun, hindi madidelay yung anghel, di ba? So na-delay. So ibig sabihin hindi tao yun, demonyo yun. Yung tinatawag sa New Testament na power and principality. So meron talagang ganun, ano. Tapos sa Romans 12, ikapagyera si Michael the Archangel. Archangel means siya ang prinsipeng anghel, siya ang leader ng mga anghel. Pero yung pagkapanalo nila against Satan, saka sa mga demonyo ni Satan, yung Satanas, sanhi o gawa ng spiritual warfare ng mga Kristiyano who overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and not loving their lives even unto death. So hinihinga lang ang mga kapatid. Maganda to. Tapos gabi na, 10:30 na yata, alas 11. Sira ulo talaga ako, no. Pwede mo akong lift, nagtitipid. Pangalawa, maghihintay pa ako, tagal-tagal. So anyway, packet ng bundok. Hindi ko maano dahil may bit-bit ako sa kaliwang kamay. Hindi ko mapindot yung, tsaka hindi na ito pwede. Hindi nga pwede. Okay, anyway, so ang katagumpayanan ng mga anghel sa kanilang pakikipagdigma kay Satanas, against kay Satanas, laban kay Satanas at laban sa mga demonyo, ay nakadepende ang resulta sa ating spiritual warfare bilang mga Kristiyano united to Jesus by faith.
And tayo, hindi sinabi ron na ano, the angels overcame Satan. Tayo yun. We overcome Satan. Tayo mga Kristiyano. We overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of our testimony, not loving our lives even unto death. So, mahirap mga kapatid. Talagang nakaka-depress. Pero babalik at babalik ka talaga sa blood of Jesus. Babalik at babalik ka ron. Anong gagawin ko? Mag-give up. Ano mangyayari sa akin pag nag-give up ako? Hindi ba? Magkakasala ako. O di lalo na nagkaloko-loko ang buhay ko. Magiging tuta na nila ako. Magiging tuta ako ni Satanas. Hindi na. Wag na. No thank you. Di ba? So, Alex, hello. Sila Mikey. Si Tony. Wala ka naman, gusto ko talaga yung pamilya na yan. Si Paul, yung mga anak nila. Si Sebi, tsaka si Putachi. And of course, si Mami Pinti, tsaka si Daddy Bono. May the Lord cover your blood. Tsaka yung mga Soriano rin. Cover your blood. May the Lord cover you with His blood. And anoint you by the Holy Spirit. And nourish you. And grow you and mature you. And anoint you by the Holy Spirit and the Word. The Word is very important. Okay. Para hindi sayang ang hindi sayang ang buhay natin. So mga kapatid, laban. Pero no violence. Talagang spiritual talaga. Spiritual weapons. The weapons of our warfare. The weapons of our warfare. Ang ganda niyan sa Bisaya. Ang hinagiban sa atong pagpakig. Sana? Ang hinagiban sa atong pakigubat. The weapons of our warfare. Ang mga sandata ng ating pakikipagyera ay hindi makamundo, hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos upang warakin ang mga kuta, stronghold, mga kuweba, mga stronghold, mga kampo, pinagtataguan, kukutahan, diba? Ng mga demonyo, saka mga kampon ng mga demonyo, ng mga tao. So mga brad, mga sis at mga kapatid, kaya mga sis, mga kapatid at mga brad, continue in the name of Jesus. And magkaisa ang mga Kristiyano, magkaisa ang mga evangelical, kasi tinitira ko yung mga maga evangelical eh. Hindi naman kasi sila totoong Kristiyano, mga fake sila eh. Pwede ba yun? Kristiyano ka tapos evangelical ka, tapos hangarin mo na masaya ka na inuyurak-yurakan yung mga itim sa mga persons of color, mga decolor, may mga mahihirap, tapos sila lang ang yumayaman, sila lang ang sa Kapampangan, ilamong masalese. Sa Bisaya, sila ra ang hayahay, sila lang ang matiwasay. Hindi pwede. Kaya mga kapatid, itong mission talaga, maniwala kayo. Wala akong kinikita ng buhay ko. Wala akong kinikita. Naghihirap ako. Nakaranas ako ng persecution, gentrification,
Apartheid. Hirap palang mabuhay dito sa Amerika kapag ikaw ay kalaban nila, ikaw ay lumalaban sa kanila. Grabe pala sila. So anyway, we trust in the Lord. The more na ginagawa nila yan, the more prayer and fasting, the more spiritual warfare. And the foundation is always study and meditate on the Word of God day and night. Nasulit kayo mga brad, mahaba ito ha. Sana pakinggan nyo at may matutunan tayo. Hindi, pareho lang naman kasi. Kaya lang, mas naintindihan natin ngayon yung mga application. So, ang yung last point, pinakabagong talagang ini-impress ng Panginoon sa puso ko na direksyon ngayon, preach the gospel to the poor. Kaya lang, sabi ko kay Lord, tapusin natin yung yung pag-expose ng mga evangelicals. Kasi kala ng mundo, totoo silang Kristiyano. Marami na turn off eh. Kaya siguro, kasi simula kay Constantine, Emperor Constantine ng Rome, ang Kristiyanong relihiyon ay ginamit na ng mga imperyo bilang tool, bilang gamit nila sa pag-unite ng mga nasasakupan nila. So the people of the Roman Empire were not really united because of the Emperor of Rome. Hindi. Ang devotion ng mga naging devotion ng mga tao sa Roman Empire, professed devotion ay sa Panginoong Jesus, sa Diyos, nag-iisang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. So kasi yung later on, nung una, mga pagano sila, di ba? Tapos yun nga ang nila, meron silang religion na paganism, di ba? Pero mahina nga yan eh. Na-realize ni Constantine. Hindi ako sure kung totoo yung niya eh. Kung totoo yung kanyang conversion eh. Siguro totoo din. Pero yun nga, dahil sa mga maling katuruan at kahinaan ng church, at hindi lang ng church, kahinaan din ng mga pastor, especially mga bishop, especially solid yung sa Trinity, di ba? Pero marami ring questionable. So ngayon, maraming mga pagano naging professing Christians na sila. Pero yun nga, professing lang. Hindi natin, parang hindi makatotohanan. Parang fake. So, pero both sincere Christians saka mga hypocritical Christians, they were united under the banner of Christianity. Tapos ang champion ng Christianity ay ang Roman Empire. So naging matatag ang Roman Empire, pero ginamit na nga ang Christianity. So dito ganun din, ginamit ang Kristyanismo bilang uniting element ng Amerika. So siyempre karamihan sa kanila protestante, and then mga evangelical, di ba?
Pero yun nga, naging ano na siya, ginamit na sa politika. So marami ang mga fake, mga hypocritical Christians, hypocritical believers na wolves in sheep's clothing. Ano sila, mga anong tawag doon? Kalimutan ko na. Asong ulol. Asong ulol eh. Mga, hindi rin oso. Oso kasi bear. Ano yung wolf? Kalimutan ko na. Kailangan kong mahasa uli sa Tagalog. Basta yun na yun, wolf. Wolf sila na nakasuot ng may pandamit, nagdamit, ano sila, nagdamit karnero. So, pero mabangis silang hayop, wolf. So, yun ang problema. So ngayon, ito namang oligarch, ito namang si Trump, dahil nga meron, pinoproteksyon na talaga niya yung sarili niya, pinoproteksyon na niya yung sarili niya. Siguro nasa Epstein list siya, siguro hindi. So hindi parang sila Xi Jinping din, saka sila yung mga diktador, si Putin, Kim Jong-un, etc. Hindi nila pwedeng bitawan ang kapangyarihan nila kasi ang posisyon nila, kasi delikado sila, malalagay sila sa bingit na panganib. Baka may mag-take over, tigukin sila. So kapit sa patalim, di ba? Kaya grabe sila ka-brutal. Survival Survival of the fittest talaga. So itong si Trump, ganun din, survival of the fittest din. Pero meron mga nasa likod niya na gumagamit sa kanya. So kasi siya lang ang sisisihin eh. Kung mangyari dito yung nangyari sa Germany, yayaman sila, di ba? Kasi yung persecution ng mga Hudyo, yumaman yung mga German. Pera, ari-arian, alahas, mga painting, kayamanan ng mga Hudyo, kinamkam nila lahat yun. Pati nga yung mga gold sa mga ngipin eh. Grabe talaga, pera talaga. Grabe talaga. So, ganun din yung founding nito. Inubos yung mga Native Americans, so First Nations, so American Indians. Inubos sila. Pati nga mga hayop na ikikwento ko lagi, bison, mag-anak ng buffalo. May mga naiwan pa mga bison, kakaunti na. Pero dati daw 20 miles. Ang layo nun. 20 miles. Ganong karami ang mga bison. Up to 20 miles. Puro bison yan. Nasa na ngayon yun? Wala na. Inubos nila. Ginawa nilang karne. Tsaka yung balat. Leather. Negosyo. Plunder. Ganyan sila yung mga Anglo conquistadores. Tapos yung mga Indian, genocide nila. 75% ng mga Indian, inubos nila. Genocider talaga. So meron pa rin sila noon mga kapatid. Mga demon of genocide. Demon of apartheid. Meron kasi non-believer eh. Nasa kapangyarihan sila eh. Mabuti pa yung non-believer na wala sa kapangyarihan kaysa sa non-believer na nasa kapangyarihan. Yung non-believer na makapangyarihan, nagiging demonyo talaga. Grabe, demonyo talaga. So, pag-pray natin, pag nagbasa tayo na yun, love your enemies. Yung poor sila, hindi dahil tamad. Poor sila dahil sa injustice, oppression, apartheid, gentrification, gradual genocide. Kita natin ang Israel ngayon. Ibahin na natin yung people of Israel sa government of Israel. Ibahin natin ang Judaism sa Zionism.
Genocidal talaga yung Zionist, mga Zionist. Kaya mga maka-Israel pa rin ako. Kailangan buwagin yung ano na yan at palitan. Si Netanyahu, palitan yung ano na yan. At saka yung, para sa akin, ang kumukumpas talaga dyan, Amerika eh. Kasi nga, para ma-distract, mawala yung atensyon kay Trump. Dahil gusto niya maging diktador siya. Gaya ni Xi Jinping, tsaka ni Putin. So, mga demonyo talaga. I mean, hindi lang tao na demonyo. Talagang espiritu na demonyo. Talagang mga demonyo talaga na espiritual. Yung mga totoong demonyo talaga. Kampon ni Satanas na talagang walang katawan, di ba? Yung tinatawag ng Bible na powers and principalities. So, nagmanifest na sila. Nagmamanifest sila mga kapatid. Hindi lang kagaya dun sa Gospel of Mark, Gospel of Matthew, Mark, Luke, John, Acts, na nagmamanifest talaga ng wild na wild, bulgar na bulgar yung mga demonyo. Ngayon, itong manifestation nila. So, God Almighty, God our Father, we thank you for you are real, you are the living God. Because you live, we can face. We are healed from our yesterday, we are healed from our today, and we can face today and we can face tomorrow. And thank you for the blood of Jesus. Our sins are forgiven. We have His righteousness. His perfect righteousness is ours by faith. And we have the Holy Spirit. We have the presence, the person of the Holy Spirit, and the power and the anointing and the wisdom of the Holy Spirit. And we thank you. We give you praise. We have your word. We have the repentant church, repentant Christians, repentant friends. Hallelujah. We have the earth. Oh God, there's so many that we need to pray for. But right now, we just stand on the authority and the name and the blood of the Lord Jesus Christ. And we come against Satan and all the forces of evil in this dark world, in the Philippines, in America, and in every nation of the world. We come against them and we rebuke them in the name of Jesus. Lord, cleanse us, wash us by your blood. Make us holy more and more in the name of Jesus. Cover us by the blood of Jesus. Protect us by the blood of Jesus. And right now, by faith, we just come against those evil spirits in the name of Jesus. And we pray that you would demolish them in the name of Jesus. In the name of Jesus. You would destroy them, oh God, in the name of Jesus. And you would save President Bongbong Marcos and sino bang Vice President natin? Hindi ko yata alam. The Vice President. Oh, si Sara. And Vice President Sara Duterte and the senators of the Philippines and the Congress people of the Philippines and the justices of the Supreme Court and every court and governors and vice governors and provincial councils, city councils, town councils, municipal councils, mayors, vice mayors, etc., etc., barangay captain, barangay council, etc. And in the name of Jesus, we ask, oh God, for revival in the Philippines, and many will be saved. Many will become repentant Christians. Many will become repentant churches, and the gospel will be preached to the poor, to the oppressed. And here also in America, we pray that you would save
President Trump and Vice President Vance and the senators, the cabinet members, the Congress people, in the name of Jesus, governors, vice governors, all officers, Lord, officials of the government, save them, O God. And also MAGA evangelicals and MAGA pagans, we pray for salvation for them and for many Americans to become born again, and many Christians to become repentant Christians, and many churches to become repentant churches, and all over the world, in every nation, many will become born again. Many will become repentant Christians. Many will become repentant churches. Hallelujah, Lord. We pray for breakthrough. Help us, oh God. Be merciful to us. Be merciful to those who are oppressed. Provide for their needs. Provide protection for them and provision. In the name of Jesus, bless them. Comfort them. Be close to them. Let them be saved. Let them know your love, your joy, your peace. The fruit of the Spirit. The gifts of the Spirit. The Holy Spirit Himself. The person. The presence. The power. The anointing. The blessings of the Holy Spirit. Thank you, Lord. We give you praise. We give you thanks in Jesus' name. Amen. Alright. I love you guys. Bye.